Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na babahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagdinilay na sanay kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa aking karanasan sa YouTube, na kung saan nakatanggap ako ng payment mula sa YouTube. Bago ko simulan ito, ako ay nagpapasalamat sa mga tao na naging parte ng aking buhay, ang Team Payaman, hindi ko na iisa-isahin, at mga kaibigang nasa loob nito. Una, ang naranasan ko dito, kasi bago ako mag-retire sa aking pastoral life, sabi ko, anong gagawin ko sa aking buhay? May nag-introduce sa akin isang seminarista, isang brother, ng mundo ng YouTube. Nung primero, hindi ko naman alam yan, kasi hindi naman ako nasanay sa social media, at ang nakasanayan ko bilang old school ay pagsasalita, pakikipag-usap sa mga tao, at pagbibigay ng mga pag-aaral sa mga tao, at pag-talk ng mga tungkol sa simbahan. Pero ang nakatawag pansin sa akin doon, sinabi niya, "Kuya, magandang i-share mo rin yung iyong karanasan, kasi dekada na ang iyong kaalaman tungkol sa pastoral. Magandang isulat mo yan at magkaroon ka ng sharing." Nung primero, sabi ko, nakakapagod yan kasi magsusulat ka na naman ng libro o journal, pero parang babalik ka na naman sa basic. Pero ang nakatawag pansin sa akin doon, sabi niya gano'n, "Kuya, ang mga content na gagawin mo ay hango talaga sa iyong karanasan, dahil maraming taong manunood nito, at para itong aklat o libro na naandyan lang, kung sino yung magkakagustong magbasa o manood ay may matututunan siya tungkol sa iyo." At oo nga, no? Pero nung primero, para sa aking kaalaman, ang knowledge tungkol dito ay dapat matutunan din ang paano ito gagawin, no? Sabi nung nagturo sa akin, sasyat ka lang, kukuha ka lang sa mga tao, then ipopost mo, tapos yun, ganun-ganun na lang. So parang sa akin na nabadali. So ang ginawa ko nung primero, nagkaroon ako ng lahat ng activity sa parokya ay sinasyat ko, kinukunan ko, at pinopost ko, hanggang dumating na nagkaroon ako ng copyright. Aba, meron pala ditong copyright so issue yon na kailangan ko palang ayusin yung aking objectives, yung aking mga values, mga content, at meron palang dapat matutunan doon. So mga skills yan ang natutunan ko sa pagbablog, no? At nung primero, hindi ko nga alam, kuha ng kuha, wala yung mukha ko. Pero yung how to vlog ay natutunan ko sa proseso. So, gusto kong kunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan si Daddy Wes. Siya talaga ang nagturo sa akin, "Kuya, harap ka talaga sa video, mag-vlog ka at magsasalita." Sa akin naman, yun, nakasanayan ko na rin. Ikalawa, yung siyempre mag-e-edit ka rin. Paano ka ang paggamit ng CapCut, paano ang paggamit ng mga application na ito, hanggang yun, paggawa ng thumbnail, at ang
mahalaga dito yung paggawa ng content. Hindi lang salita ng salita, kundi yung paggawa ng content. Mahalaga din dito yung attitudes and values, no? Marami kong natutunan dito, yung joy and fun of making friends, pakikipagkaibigan kahit sa virtual reality. Meron ka naging kaibigan na hindi mo naman nakikita in personal. Nagkakaroon ka ng idea tungkol sa vlogging, sa kanilang karanasan. At ang isang hindi ko makakalimutan dito, at ito siguro ang contribution ko sa social media at sa YouTube, yung nais ko sa buhay na maibahagi yung gusto kong gawin na alternative. Hindi ito katulad ng mga viral issues na nagpapaganda at kaseksihan, kundi ito ay pagbabahagi ng tungkol sa pastoral, tungkol sa images of God, tungkol sa mga natutunan at mensahe ng Diyos. So, mga alternative life ang gusto kong ibahagi. At sa tingin ko naman, kung mayroong nagpa-follow at hindi nagpa-follow, isang reality na ito na gusto kong gawin. Ang ikatatlo dito ay yung making friends. Hindi ko nakikilala ang mga karamihan sa sumusunod sa akin sa YouTube. At nagkakaroon din ng community of friends. Kasi sila yung mga subscribers, sila yung nagla-like, at sila yung nag-follow sa YouTube. Kaya ang virtual life na ito ay sa akin ay magandang reality na kung saan hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa ay nagkakaroon ng ugnayan. Lastly, ang saya at kaginhawahan ay nung nakatanggap na ako ng payment. Akala ko nung primero, sabi kong gano'n, paano kayo makakatanggap ng payment dito? Akala ko nung primero, yung pagtanggap ko ng AdSense at pagkaroon na ng mga ads ay okay na. Yung pala ay kailangan umabot pa ng $100 para ka magkaroon ng payment mula sa YouTube. Kaya sinaga ko rin yun. Nang ginawa ko, gawa ako ng content, at ang mga content na ito ay sinusundan din nila. So sa kahuli-hulihan, ang tuwa at saya ko ay nanggaling sa totoo pala ang mundo ng YouTube, dahil ito ay nakatulong din para sa akin upang magkaroon ako ng paghahanda para sa aking blood chem, makabalik ulit sa doktor at maging maayos yung aking kalusugan. So marami pa, ngunit ito muna ang aking ibabahagi, at congratulations sa atin lahat, at lalo-lalo na sa mga kaibigan, at maraming salamat po sa inyong lahat. Si Kuya Nanding M.